May isang magnanakaw na 2 taon munang pumasok sa gusaling balak niyang pagnakawan, hindi para magnakaw, kundi para magmasid. Araw-araw, tahimik, parang isa lang siyang ordinaryong negosyante. Pero ang hindi alam ng lahat, nagsisimula na pala ang pinakamalaking diamond heist sa kasaysayan. Ang pangalan niya, Leonardo Notarbartolo. At para walang magduda, nagrenta siya ng opisina sa mismong Antwerp Diamond Center. Isa siyang lehitimong diamond dealer. May sariling keycard, malayang nakakapasok sa gusali. At yun mismo ang gusto niya. Hindi niya kailangang pasukin ang vault ng palihim. Binuksan mismo ng sistema ang pinto para sa kanya. Pero hindi siya naroon para bumili ng diamante. Bawat araw, may bago siyang pinag-aaralan. Saan umiikot ang mga guwardiya? Aling kamera ang nakatutok? Gaano katagal bago magpalit ng shift? Pati ang pinakamaliit na detalye, may halaga. May dala rin siyang tila ordinaryong ballpen. Pero hindi ito ordinaryong ballpen. Ito ay isang spy pen. Habang naglalakad siya sa loob ng gusali, palihim niyang kinukunan ng larawan ang bawat sulok. Maging ang mismong vault, mga alarm, mga sensor, mga lock. Lahat, hindi para sirain, kundi para maintindihan. Pagkatapos, may ginawa pa sila. Nagtayo ang grupo ng eksaktong replika ng vault. Halos pareho ang sukat, halos pareho ang layout. Doon nila paulit-ulit na pinagpraktisan ang bawat galaw. Hindi lang ang pagbukas ng pinto, pati ang bilang ng mga hakbang. Hanggang sa kaya na nilang gawin ang buong operasyon, kahit nakapikit. Kaya nang dumating ang gabi ng heist, parang hindi na iyon ang unang beses nilang pumasok sa vault. Sa isip nila, nandoon na sila. Sa loob ng 2 taon, ang pinakamahalagang bagay na ninakaw ni Leonardo ay hindi ang mga diamante, kundi ang kumpiyansa ng isang gusaling na niwalang kilala nito ang bawat taong pumapasok sa loob.